Ito na po ang kasunod na parte ng ating recap. Pero bago ang lahat, maraming salamat at shoutout sa lahat ng nag-comment sa ating last recap. Dahil sa inyo, mas denado pa akong ipagpatuloy ang pagre-recap ng mga manhwa. Saktong-sakto, may boses na tumawag mula sa labas. Huli na ang lahat, lumabas na kayo at tanggapin ang kamatayan ninyo. Kapag tahimik kayong lumabas, bibigyan namin kayo ng mapayapang katapusan. Mahinang bulong ng ama ni Guan. Paano agad tayo nahanap ng mga taga-Bundoklo? Mahinang sagot ni Zuchan. Isa sa kanila ang nakatakas kagabi. Mabilis na bumaling ang ama niya. Anong ibig mong sabihin? Ipinaliwanag niya. 3 sila kagabi, pero 2 lang ang napatay ko. May isang nakatakas. Namutla ang mukha ng ama niya. Idinawit mo tayo pareho sa gulo na to. Sa labas, sumigaw ang mga cultivador mula sa Bundoklo. Lumabas na kayo ngayon din, kundi, jijibay namin ang bahay ninyo. Sa sandaling iyon, lumabas ang ama ni Juchen para harapin sila. Tinanong ng pinuno ng Bundoklo. Bakit mag-isa ka lang lumabas? Kalma ang sagot ng ama ni Zuchien. Alam kong nandito kayo dahil sa nangyari kagabi. Pinatay ang mga tao ninyo, kaya nandito kayo para maghayganti. Kaya heto ako, kunin nyo na ang buhay ko. Sagot ng pinuno ng Bundoklo. Bagamat galing ka sa bumagsak na pamilya ng hari, kakaiba pa rin ang enerhiya sa katawan mo. Wala akong tutol na patayin ka, pero hindi ikaw ang pumatay sa mga tao namin. Wala kaming mapapala sa pagpatay sa'yo. Tanong ng ama ni Juechen. Anong ibig mong sabihin? Sa isipan niya, alam ng lalaking ito ang lahat tungkol sa pagkatao ko. Nagpatuloy ang pinuno ng Bundoklo. May isang tao sa pamilya Jing na may ginagamit na Royal Dragon Chi. Tama ba ako? Mahigpit ang boses ng ama ni Zuchen. Nagbibiro ka yata. Alam mo namang matagal nang nawalan ng kapangyarihan ang mga pamilyang Maharlika. At tungkol sa akin at sa pamilya Jing, halos wala kaming koneksyon. Hindi rin ako galing sa pangunahing linya ng dugo. Bukod pa dyan, ang Royal Dragon Technique na sinasabi mo ay mula pa sa mga ninuno namin. Paano ko magkakaroon ng ganoong kapangyarihan? Habang sumusugod ang pinuno ng Bundoklo, sinabi niya. Pagkatapos ka naming tapusin, hahanapin namin ang taong gumagamit ng teknik na yun ngayon. Pero biglang sumulpot si Zuchian at iniligtas ang kanyang ama. Gulat na sigaw ng ama niya. Di ba sinabi ko sa'yo, Chin? Dapat tumakas ka na sa lihim na lagusan. Bakit ka bumalik? Hindi pa kompleto ang Royal Dragon Technique mo. Kapag ginamit mo ito sa ganyang kalagayan, ikamamatay mo lang. Matapang na sumagot si Zuchien. Wala nang halaga sakin kung mabuhay man ako o mamatay, pero hindi kita kayang iwan, Itay, hindi sa ganitong pagkakataon. Isa sa mga kalaban ang nakakita sa kanya at sumigaw. Siya yun. Siya ang babaeng pumatay sa mga kasamahan natin. Siya ang may hawak ng Royal Dragon Technique. Hindi makapaniwalang bulong ng pinuno ng Bundoklo. Sinong mag-aakalang may nakakagamit pa rin ng Royal Dragon Technique sa panahong ito? Lumapit si Shu Chen, handang lumaban, at malamig na sinabi. Kung gusto niyong hawakan ang mga mula sa pamilya Maharlika, dadaan muna kayo sa akin. Sumugod ang pinuno ng Bundoklo at nagsabing. Impresibo ang teknik mo, pero kulang ka sa lakas. Tumama ang atake nito ng malakas, at tumilapon si Zuchian sa lupa. Mayabang na sinabi ng pinuno. Akala ko makikita ko ang tunay na kapangyarihan ng Royal Dragon. Pero napakahina pala ng babaeng to. Ibigay mo na ang relikya na dala mo. Sa sandaling makuha namin ang kapangyarihan ng pamilya Maharlika, ang Bundoklo ay anggat sa kasaganaan na hindi pa kailanman narating. At kapag nasakop na namin ang mundong ito, pupuntahan ko ang mga puntod ninyo para magbigay ng respeto. Biglang dumating si Luan at nagsalita. Hindi mangyayari ang araw na yan. Laminga ang pinuno ng Bundoklo at galit na tanong. Sino ka, bata? Gulat na sabi ni Zuchien. Boss, bakit ka nandito? Kalma ang sagot ni Lu. Chin, nabalitaan kung gusto mong makita ang totoong Royal Dragon Technique. Sagot ng pinuno, gusto ko nga, pero ikaw ba ang magpapakitawan sakin, ha? Napangisi ang pinuno sa sarili. Ngayon lang to nagising sa Chinya, tapos haharap-harap sa akin na parang may ibubuga. Diretsong tumingin si Lu Chin sa kanya at matatag na sinabi. Gusto mong makita ang Royal Dragon Technique? Sige, ipapakita ko sa'yo kung paano talaga ito gamitin. Tumawa lang ang pinuno ng Bundoklo.
Gagamitin mo ang Royal Dragon Technique. Alam mo ba na tanging mga miyembro lang ng pamilya Maharlika ang may kakayahang gamitin yan? At ikaw, na ngayon lang nagising ang chi mo, nangangahas na banggitin ang paggamit ng teknik na yon. Matatag na sagot ni Luan. Manood ka ng mabuti. Ito ang kapangyarihang sisira sa'yo. Agad niyang pina-activate ang kapangyarihan ng kanyang Emperor Scripture. Napakalakas ng enerhiyang lumabas mula sa kanya, hanggang sa magbago ang lagay ng panahon sa buong lungsod, nagdilim ang langit, nag-ikot ang mga ulap, at nabuo ang isang matinding bagyo sa ibabaw nila. Napatigil sa gulat ang lahat ng nasa paligid. Ano tong kapangyarihang to? Maging si Zuchan ay napahinto. Paanong nagkaroon ng ganitong kapangyarihan si boss? Hindi nga siya cultivador dati. Mula sa enerhiyang ibinuga ni Luchin, lumitaw ang isang dambuhalang dragon mula sa langit. Itinuro ito ni Luan at matapang na sinabi. Gusto mong makita ang kapangyarihan ng Royal Dragon, di ba? O eto, harapan mo nang nakikita ngayon. Samantala, nagbago ang tagpo kay General Suong Chawa, na same time na nagdarasal habang malalim na nag-iisip. Naalala niyang matapos mabuksan ang selyo ng daigdig, lumaganap ang spiritual energy sa buong mundo. Pero ang tunay na problema ay hindi pantay ang pagkakabahagi ng enerhiya. Ang bansang may pinakamalakas na konsentrasyon ng spiritual energy ay ang China. Dahil dito, ang ibang mga bansa ay nagkaisa laban sa kanila, palaging nakikipagdigma upang maagaw ang kanilang lupain. Malubha na ang kalagayan, napalibutan na ang China at walang humpay ang mga pag-atake. Hindi na rin nila alam kung paano lalaban. 4 na taon na ang nakalipas, si Lu Wuji ang dahilan kung bakit kinatatakutan ng buong mundo ang China. Ngunit sa kanilang pagtatangkang basagin ang selyo, nasawi si Lu Ji. Pagkamatay niya, napagtanto ng mundo na hangina na ang China. Kaya't sunod-sunod ang agresibong pag-atake ng mga bansa. Sa gitna ng kaguluhang ito, lumitaw si Batang Ginoo Insu mula sa pamilya Maharlika, isang makapangyarihang cultivador at tapat na tagasunod ni Lu Ji. Sa kanyang pamumuno, sunod-sunod ang kanilang tagumpay sa labanan. Nalaman ng lahat ng mga kaaway ng bansa ang tungkol sa isang bagong komandante na nagngangalang Ingo. Pinamunuan niya ang China ng may di matatawarang tapang at tinalo ang lahat ng kalaban sa loob lamang ng 1 taon. Ngunit, 3 taon na ang nakalipas nang bigla ang umatake ang isang alyansa ng mga banyagang cultivador sa isang malaking digmaan, at doon napatay si Ingo. Itinago ng pamilya Maharlika ang balita ng kanyang pagkamatay. Sa panahong iyon, si Ingsu ay naging simbolo ng lakas at proteksyon ng China. Naniniwala ang lahat na habang buhay pa si Insu, walang sino man ang mangangahas umatake sa bansa. Kung kumalat ang balitang patay na siya, tiyak na maglulunsad ng sabayang pananakop ang buong mundo. Sa loob ng 3 taon, wala nang nakakita kay Insu sa labanan. Dahil dito, nagsimulang maniwala ang ibang bansa na patay na nga siya, kaya naghanda na naman sila para sa panibagong pag-atake. Inamin ni General Wei na mula nang mamatay si Lu Ji, tila nawala na ang lahat sa kanilang bansa. Wika niya, ang tanging magagawa ko na lang ay magdasal. Kung nabubuhay pa si Lu Ji, kahit isang bansa ay di sana naglakas loob na. Lapitan ang China. Sa sandaling iyon, may dumating at nagtanong. Dumating na naman ba kayo para ipagdasal si Batang Ginoo? Magalang na binati ng 2 general ang dumating na babae at tinawag siyang Granding. Sinabi niya na halos maubos na ang insensong sinindihan nila, hudyat na mahigit 1 oras na silang naroon. Tinanong niya sila ng direkta kung gusto ba talaga nilang pag-usapan si Ingsu. Ngumiti si Suling Chawa at inamin na gaya ng dati, hindi nila kayang ilihim ang kahit ano mula sa kanya. Kinilala niya na ang mga makapangyarihang puwersa ng China ngayon ay puro pansarili na lang ang iniisip, wala nang tunay na nagmamalasakit sa bansa. Kung umatake ang ibang bansa ngayon, wala nang tatayo para ipagtanggol ang kanilang lupain. Ganitong-ganito rin daw ang sitwasyon nang mamatay si Lu Ji. Sabi ni Granding, kahit na may mga pagkukulang ang hukbo ni General Su, inuuna pa rin nito ang kapakanan ng bayan. Pero malungkot ang katotohanan, wala na si Insu na pwede nilang sandigan. Siya ang pinakamalakas sa kanilang pamilya, at ngayon, wala na siya. Dagdag pa niya, dahil sa katandaan ko, wala na akong lakas para makarating pa sa hangganan ng bansa at ipagdasal ang ating kaligtasan. Nilinaw ni General Wei na hindi lang sila naroon upang pag-usapan ang nakaraan.
Sa katunayan, may napakagandang ideya sila, isang paraan para talunin ang kalaban kahit hindi na sumabak sa digmaan. Pinaalala niya na ang teknik na ginamit ni Ingo at siyang kinatatakutan ng lahat ay ang Royal Dragon Key. At ito lamang ay sapat na para katakutan ng buong mundo. Kamakailan lamang sa Zhongzhou, may natagpuan silang isang binata na may kakayahang gamitin ang Royal Dragon Key. Hindi nila alam kung sino siya, pero binago niya ang daloy ng enerhiya sa paligid niya at nagpakita ng kapangyarihang halos kapareho ng kay Su. Tinanong ni Grand Ming, anong ibig niyong sabihin? Ipapakilala niyo ba ang binatang yun sa mundo na parang siya si Su? Aminado si General Wei na maaaring tunog kakilakilabot ang plano, pero wala na silang ibang pagpipilian. Si Ing Su ay isang kilalang tao at lahat ay naniniwala na habang buhay pa siya, hindi kailanman matatalo ang China. Bukod pa roon, kakaunti lang ang totoong nakakita sa mukha ni Ing Su, at karamihan sa kanila ay napatay na sa digmaan. Kaya kung magpakilala man sila ng ibang tao at sabihin siya si Ingo, walang makakaalam ng kaibahan. Biglang may boses na sumingit. Hindi pwede yan. Galit na tumutol ang isang babae. Paano ninyo magagawang ibigay sa iba ang pangalan at karangalan ng aking kuya? Tanong ni Grand Ming. Gi, anong ginagawa mo rito? Tapat ang sagot ni Gi. Lola, patawad. Alam naman nating lahat na ang pamilya In ay wala ng kapangyarihan ngayon. Ang tanging natitira na lang sa amin ay ang karangalang ibinigay sa amin ng kuya namin. Kung pati pangalan niya ay ipamimigay na natin, ano pa ang matitira sa pamilya namin? Kalma ang sagot ni Grandma. Si Su ay hindi kailanman nag-atubiling ipagtanggol ang kanyang bayan. Hindi niya yun ginawa para sa dangal o pagkilala. Ginawa niya yun para sa kaligtasan ng kanyang mga kababayan. At ngayon, kung ang pangalan niya ay maaari pa ring makapagsilbi sa bayan kahit wala na siya, ano pa ang mas hihigit doon? Idinagdag pa niya, hindi ako nandito para makipagtalo. Suportado ko ang desisyong ito. Ako mismo ang kakausap sa binatang iyon at hihikayatin siyang akuan ang pangalang Ing Su. Nagpakita ng lubos na paggalang ang mga general at sabay-sabay na nagsabi. Maraming salamat po, Grandma. Bagamat nawala na ang aming lakas, ang pamilya Ing ay patuloy pa ring nagbibigay-pugay sa ating layunin. Nagpalit ang tagpo sa bar ni Luigi, kung saan malalim ang iniisip ni Zhu Chen. Nagmumuni-muni siya. Nakita ko mismo sa sariling mata ko, pero hirap pa rin akong paniwalaan. Si Boss Luchin, na palaging abala sa pagdidilig ng halaman, ay nakamaster pala ng Royal Dragon Technique. Bilang miyembro ng pamilya Maharlika, nakakahiya, ako pa ang nawala ng malay sa gitna ng krisis, habang siya, tinapos ang lahat ng kalaban sa isang atake lang. Binulabog ni Luchin ang kanyang pag-iisip. Bakit ang lalim ng iniisip mo? Sabihin mo na lang kung anong nasa isip mo. Mabilis na sagot ni Zhu Qian. Boss, maraming salamat sa pagligtas mo sa akin kahapon. Sagot ni Luchin. Yun lang. Pinaghintay mo ako rito ng 1 oras para lang doon. Nag-alinlangan si Zhu Qian, saka nagbabala. Boss, alam mong pinatay mo ang mga miyembro ng Lua Mountain Sect, di ba? Babalik sila para maghiganti. Isa sa mga napatay mo, si Nyo, ay disipulo ng ninuno ng sekta, isang mataas na posisyon. Ngayon napatay na siya, tiyak na maghihiganti ang kanyang master. Dagdag pa niya, may halong pag-aalala. Sabi ni Papa, hindi naligtas manatili sa lungsod ng Drehungo. Dapat na tayong umalis. Kalma ang tugon ni Luchin. Kung kaya ko lang umalis ng Shu City, matagal nang walang Lua Mountain ngayon. Nagmamakaawa si Zhu Qian. Boss, sana maintindihan mo naman. Ngunit panatag ang sagot ni Luchin. Huwag kang mag-alala. Habang nandito ako sa Zhongshu City, kahit gumuho pa ang langit o bamuka ang lupa, walang masamang mangyayari sa'yo. Namula ng husto si Zhu Qian sa narinig. Biglang dumating si Jian at nagulat. Boss Luo, may naghihintay po sa labas na gustong makipagkita sa inyo. Sa labas, dumating si Grand Ming. Ipinaliwanag niya ang buong sitwasyon kay Luchin. Pagkatapos niya, nagtanong si Luchin. Gusto niyong ako ang magpanggap na si Enzo. Inamin ni Grand Ming. Alam kong napakalaking pakiusap nito, pero sana maintindihan mo. Dumaraan sa matinding pagsubok ang ating bayan. Sa kanyang isipan, idinagdag niya. Mula nang pumasok ako sa lugar na ito, may kakaiba akong nararamdaman sa enerhiya rito. Sinabi pa niya ng malakas.
Wala nang natitirang nagbabantay sa ating mga hangganan. Ang ating bansa ang may pinakamataas na konsentrasyon ng spiritual energy, at dahil doon, lahat ng bansa ay gustong sakupin tayo. Narinig ko na may isang makapangyarihang kultibador na nagbabalak ng angkinan ang ating lupain. Kung walang malakas na lalaban para protektahan tayo, dudurugin lang tayo ng ibang mga bansa na parang tupa sa gitna ng mga lobo. Nagpatuloy si Grand Ming. Kay dad mo si Enzo at may kakayahan kang gamitin ang Royal Dragon Key. Ikaw ang pinakamainam para sa papel na to. At hindi kita hinihiling ang gawin ito ng libre. Ang pamilya Aring ay may natitirang 3 heavenly seeds, ang huling pundasyon ng aming pamilya. Kapag pumayag ka, ibibigay ko ang mga ito sayo. Ngunit agad tumanggi si Luan. Hindi ko kailangan ang alinman dyan. Dahil sa matinding pagkalito at pag-aalala, lumuhad si Grand Ming. Gulat na tanong ni Luchin. Lola, anong ginagawa nyo? Nagmamakaawa si Grand Ming. Patay na ang tagapagtanggol ng bayan, at ang pamilya namin ay sobrang mahina na para protektahan man lang ang sarili. Kapag bumagsak ang bansa, babagsak din kami. Sagot ni Luan. Hindi sa ayaw kong tumulong, pero hindi ko kayang iwan ang Shu City ngayon. Wala na ba talagang ibang paraan para makatulong ako? Sa kanyang isipan, nagmuni-muni si Luan. Ang pagdidilig ng mga halaman na to ay napakahalaga sa akin. Hindi ko kayang palampasin kahit isang araw. Ibinunyag ni Grand Ming. Sa totoo lang, si General Suong Chao ang gumawa niyan. Narito lang ako para tuparin ang kanyang kahilingan. Nagtanong si Luan. Ang tinutukoy niyo ba ay si General Suong Chao mula sa kabisera? Tumanggo si Grandma. Siya nga. Napansin niya ang reaksyon ni Luan at naisip niya. Bigla ang pagbago ng ekspresyon niya nang marinig ang pangalan ni Suling Chao. Bago pa man mabuksan ang selyo, si Suling Chao ay isang respetadong pangalan sa militar. Naniniwala siyang pinatay si Lu Jie ng mga banyagang kultibador, at naglunsad siya ng sunod-sunod na operasyon upang ipaghiganti ito. Kahit sino ang magsalita laban kay Lu Jie, ay pinapatawan ng parusa ni Suling Chao. Ngunit nagbago na ang mga bagay. Lalong lumakas ang mga kalaban sa loob mismo ng militar, at tinawag nilang baliw si Suling Chao. Tinanggal siya sa posisyon, at dahil sa koneksyon niya kay Lu Wujie, naranasan ni Suling Chao ang matinding kahirapan. Ngunit kung ganito pa rin kalakas ang reaksyon ng lalaking ito sa pangalan ni Suling Chao kahit 3 taon na ang lumipas, tiyak na isa siya sa mga dating kasama nito. Napansin din ni Grand Ming ang apelyido ng lalaki, Luo. Paano kung, siya talaga si Lu Wujie? Kung totoo man yun, walang sino mang kalaban ang mga ngahas lumapit sa bansa natin. Matatag na sinabi ni Luan. Kung ang planong ito ay galing mismo kay Ginoong Suling Chao, tutulungan ko kayo. Walang duda, naalala niya ng may emosyon. Si General Suling Chao ay tunay na tapat sa bayan. Sinusuportahan pa rin niya ako kahit pagkatapos kong umalis. Hinding-hindi ko tatalikuran ang isang tulad niya. Tinanong siya ni Grandma, sigurado ka ba? Tutulungan mo talaga kami. Tumanggo si Luan. Oo, pero may isang kondisyon, walang sino man ang dapat makaalam ng tunay kong pagkatao. Kung ako man ay magiging isang sugo, lubusan kong kakatawanin ang bagong pagkakakilanlan na ibibigay ninyo. Tiniyak ni Grandma, huwag kang mag-alala, sisiguraduhin naming ligtas ang lihim mo. At maraming salamat sa pagtulong. Kami na ang bahala sa lahat. Nagbago ang tagpo sa labas ng club ni Lucien. Dumating ang ilang police car at agad pumasok ang mga pulis sa bar. May seryosong itsura ang mga opisyal. Lumapit si Gian at nagtanong. Pwede ko po bang malaman kung bakit kayo nandito? Sagot ng isa sa mga pulis. Galing kami sa departamento ng pulisya. Tawagin mo ang may-ari ng bar. Sa di kalayuan, pinagmamasdan ni Brother Wei ang mga kaganapan. May bulong ang isa sa kanyang mga tauhan. Brother Wei, sigurado ka bang uobra to? Napatay ang mga kasamahan natin dito, at hindi sila basta-basta. Mga 7th level awakeners sila. Sa tingin mo ba kayang hulihin ng mga pulis ang gumawa nun? Anong magagawa nila laban sa ganoong kalakas? Kalma ang sagot ni Brother Wei. Hindi laging kailangan ng mabangis na mandaragit para pabagsakin ang isang malakas na biktima. Minsan, sapat na ang isang langgam na pumasok sa tainga ng elepante para mapabagsak ito. Isa pa, isipin mo to, nagtatago siya sa mundo ng mga ordinaryong tao. Ibig sabihin, ayaw niyang makakuha ng atensyon.
Kaya kapag nakita niya ang mga pulis, mag-aastang normal siya. At dahil sa pagsubok niyang magmukhang ordinaryo, baka siya pa ang mahuli. Sa sandaling iyon, dumating si Luan sa lugar. Lumapit ang isang pulis at tinanong, "Ikaw ba ang may-ari ng bar na ito?" Matatag ang sagot ni Luan. "Oo, may problema ba?" Sabi ng opisyal. "Nakatanggap kami ng ulat. Nawawala ang isang lalaking nagngangalang Wow matapos pumasok sa bar na to. Sinuri namin ang security footage, pumasok siya pero hindi na siya lumabas. Kaya kailangan naming dalhin kayo, pati na rin ang mga empleyado nyo, para sa investigasyon. Kailangang malaman namin kung ano talaga ang nangyari sa kanya," paliwanag ng isang pulis. Lumapit si Gian at mariing sinabi, "Sa tingin nyo ba ganon na lang yon? Kung arestuhin nyo kami, ipakita nyo muna ang warrant of arrest. Wala kayong karapatang basta na lang kaming dalhin kung walang tamang dokumento." Napailing ang opisyal at sinagot, "Hindi na namin kailangan ng dokumento. May ebidensya na kami, na wala siya matapos pumasok sa bar na to. Binibigyan ko lang kayo ng respeto kaya magalang ko kayong inaanyayahan. Pero kung ayaw nyo, pwede ko kayong hilahin palabas." Matapang na sumagot si Guy. "Aba, mukhang hindi mo alam na mula nang bumalik ang spiritual energy sa mundo, nagbago na ang mga patakaran. Hindi na sapat ang CCTV footage bilang matibay na ebidensya. Paano kung lumipad siya palabas? O gumamit ng teleportation talisman? Paano nyo nasisiguro na kami ang may kagagawan ng pagkawala niya?" Napaisip ang opisyal. Ang dami niyang alam, paano ko sila arestuhin ngayon? Bigla na lang may lumapit na lalaki at nagsalita. "Ako ang superintendent ng distritong ito. Iniuutos ko ang agarang pag-aresto sa lahat ng taong narito. Kung may gusto kayong sabihin, gawin niyo sa presinto." Isa pang pulis ang nangasar. "Kanina ang lakas ng loob mo magsalita. Bakit ngayon tahimik ka na?" Sa loob ng isipan ni Guy, mukhang wala na tayong ibang choice. Kailangan na muna tayong sumunod. Sumigaw ang superintendent. Umusad na. Arestuhin ang lahat. Ngunit sa mismong sandaling yun, may boses na sumingit. "Gusto kong makita kung sino ang mga ngahas na arestuhin ang mga taong yan." Pagkarinig sa tinig, napatigil ang superintendent. Isa siyang mataas na antas na kultibador, "Hindi tayo dapat kumilos sa harap ng ganitong tao." Ito ay si Grandma, na may awtoridad na sinabi, "Superintendent Ming, hindi ka ba aware sa mga kaguluhang ginagawa ng Lu Mountain faction nitong mga nakaraang araw? May lakas ka bang harapin sila? Kung ang mga opisyal mo ang pinatay nila, kakayanin mo bang tumayo laban sa kanila? At ngayon, pupunta ka rito nang wala kang sapat na ebidensya. Anong karapatan mo?" Nanlumo si Superintendent Ming at nauutol na nagsalita, Grandma, anong ginagawa niyo rito?" Mariin ang tugon ni Grandma. "Nakalimutan mo na ba ang lugar mo? Kailangan ko pa bang humingi ng pahintulot sa iyo bago ako pumunta kahit saan?" Agad na natakot si Ming at nagmadaling magsabi, Hindi po, Grandma. Hindi ko po iyon ibig sabihin. Mali lang ang pagkakasabi ko." Habang nanatiling tensyonado ang paligid, dahan-daang nag-fade to black ang eksena. Tahimik lang ang superintendent, nalilito at tuliro. Sa isipan niya, anong nangyayari rito? Bakit may mataas na miyembro ng pamilya Maharlika, isang pambansang bayani, na ipinagtatanggol ang isang may-ari lang ng bar? Napatanong si Ming, "Grandma, kilala niyo po ba ang may-ari ng bar na to?" Diretsyong sagot ni Grandma, "Ayon sa'yo, hindi ko raw makikilala ang sarili kong apo. Siya mismo ang batang ginoo ng pamilya Ing, si Ingso. At ngayong alam mo na ang tunay niyang pagkatao, ano na ang masasabi mo?" Napasinghap sa gulat ang lahat ng nakapaligid sa kanila. Siya pala si Ingo. Tahimik pero malalim ang iniisip ni Gian dalawa. Palagi na talaga akong may kutob, na ang boss natin ay galing sa isang mayamang pamilya. Kaya pala ang dami niyang pera. Isa pala siyang miyembro ng pamilya Maharlika. Wala pa ring makapaniwala si Superintendent Ming at napabulong. Paano nangyari to? Hindi ba, patay na si Ingsu? Sa mismong sandaling iyon, pinakawalan ni Grandma ang isang matinding enerhiya na nagpalamig sa buong paligid. Kalma siyang nagsalita, "Hindi ko yata narinig ng maayos ang sinabi mo. Pwede mo bang ulitin? May binanggit ka bang patay?" Agad na yumoko si Superintendent Ming at nagmamadaling humingi ng tawad. "Patawad po, Grandma. Hindi po maayos ang isip ko nitong mga araw.
Minsan po, kung ano-ano lang ang nasasabi ko. Batang Ginoo, patawarin niyo rin po ako. Ngayong alam na naming nasa teritoryo pala ito ng pamilya Ing, wala ng kaso. Dito na mismo natatapos ang investigasyon. Lumapit pa ang isa pang pulis at mariing sinabi. Siya ang Batang Ginoo na minsang nagligtas sa buong bansa natin. Hanggang ngayon, walang bansang banyaga ang nangangahas lumapit sa atin dahil sa takot sa kanya. Idol siya ng lahat ng opisyal dito. Ang pagbibintang sa kanya ng krimen ay isang malaking kalokohan. Sa puntong iyon, mahinahong sinabi ni Luan. Sige, pwede na kayong umalis. Tahimik lang si Grandma, malalim pa ring iniisip ang lahat ng nangyari. Nag-aalala ako kung paano ko maipapakalat ang balita na buhay pa pala si Batang Ginoong Ingsu at nagbalik na. Pero ngayon, ang mga pulis na mismo ang nakakita sa kanya. Kahit pa nakauniforme sila bilang mga pulis, alam kong galing talaga sila sa Lu Mountain. At ngayong nakita na nila si Ingsu, tiyak nakakalat ang balitang ito na parang apoy sa damuhan. Malalaman ng buong mundo na bumalik na si Ingsu. Tumanggo ang mga opisyal ng may paggalang. Grandma, Batang Ginoo, kami aalis na po muna. Samantala, sa mga anino, tahimik na nanonood ang ninuno ng Golden Monk Sect. Nasa likod niya ang Monk Master na nagsabing, Senior, nakita mo na ang lahat. Ano na po ang gagawin natin ngayon? Kalma ang tugon ng ninuno. Umalis na tayo. Hindi siya karaniwang tao. Hindi natin siya dapat galitin. Galit na sagot ng Monk Master. Senior, paano nyo nasabi yan? Dahil sa hayop na yon, nawalan ako ng kamay. Nang ahas siyang pumasok sa teritoryo natin at ninakawan pa tayo. Paano natin siya palalampasin? Sumagot ang ninuno, maswerte kang ang buhay ka pa. Hindi mo ba nakita? Ibinunyag na ang kanyang tunay na katauhan. Siya mismo si Batang Ginoong Ingsu ng pamilya Maharlika. Ang Lu Mountain, isa sa 3 pinakamakapangyarihang sekta sa buong mundo, hindi nga siya kinayang harapin. Tayo pa kaya? Hintayin muna nating makabalik ang mga disipulo ko mula sa kanilang pagsasanay. Doon natin muling pag-isipan ang susunod na hakbang. Hanggang sa panahong yun, walang kikilos. Nagmumuni si Monk Master, pero narinig ko, patay na si Ingsu. Nakikita ko siya ngayon, pero parang ang labo. At yung may-ari ng bar na. Yun, hindi naman siya kamukha. Sa tingin ko, peke yan. Nagpapanggap lang na si Ingsu. Pinaliwanag ng ninuno. Gumagamit siya ng illusion magic, isang uri ng transformation spell. Pero ang ganitong klase ng mahika ay gumagana lang sa mga mahihinang kultibador. Sa mundo ng cultivation, may kasabihang, ang tunay na malakas ay hindi kailanman nagbabago ng anyo. Ibig sabihin, napakalakas ng taong ito. Sobra ang kumpiyansa niya sa sarili, gumagamit lang siya ng illusion, hindi transformation. At gaya ng nakikita mo, kahit ako mismo, hindi ko rin matano ang tunay niyang anyo. Ang tanging nararamdaman ko lang, gumagamit siya ng illusion magic, na ang ibig sabihin, ang antas ng cultivation niya ay lampas pa sa akin. Ngayon sabihin mo sa akin, mariing tanong ng ninuno, may lakas ng loob ka pa bang galawin siya? Galit na galit si Monk Master, nakakuyom ang mga kamao. Kung ganon, tama nga ang kutob ko. Pero hintayin mo lang, darating din ang araw, babalik ang aking master. At sa araw na yon, makikita mo. Yun na ang huli mong araw sa mundong to.